Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong papagat na nahuli si Escudero. Grabe, PBBM nagulat nilagay sa bank ang flood control. 30 million pinakita na. So parang may nakita rin akong balita dito. Yeah. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. Also, courtesy na rin sa Senate of the Philippines or House of Representatives or whatsoever. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, nahuli si Escudero. Grabe, PBBM nagulat. Nilagay sa bank ang flood control. 30 million pinakita na. Grabe. Yung mayaman lalo itong mga to. Start. That most of your projects came from or are located in Quezon. Yes. Ayun na si ano pala to, si Jokno ba yan? But you're sure that most of your projects came from or are located in Quezon? Yes po, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? Yes po, Your Honor. Kanina po yun? Kay Senator Cheese po. Senator Cheese Aray. Escudero. And more Diyos ko day. May resibo. Grabe. 30 million. Sana all, diba? Bahala kayo kung nasa sa inyo na lang yan para basta for me talaga. Hindi ako naniniwala na walang favor yung 30 million. Kahit sabihin mo na kaanak, kumpare, kaibigan, or whatsoever. Diba? Tayo nga, sobrang hirap nga nating makahiram ng pera sa mga kamag-anak natin kapamilya natin. Diba? Tapos ganyan, biglang bibigyan ka lang ng 30 million, suporta sa'yo. Diba? Mahirap paniwalaan para na walang something. Di lang natin sure kung ano yung something. Diba? Baka konting favor lang naman. Baka hindi illegal na favor. Pero kung illegal na favor, doon tayo magkakaproblema. yes, magkano po daw ang inyong na-donate kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. 30 million Aray. pesos. Yes, Yes. nung panahon na yun ay kayo ay meron ng mga Yan. Harang-harang ka kasi sa impeachment naungkat tuloy yung ibang mga sikreto dyan. proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, SP Escudero nahuli na. Kasabwat ng kontraktor si Cheese. Aarestuhin na sa Senado. Kulong ang hatol, walang piyansa. Ayon sa nakalap nating impormasyon, umaming tumanggap daw ng 30 milyong piso si Cheese. Binulgar ng isang kontraktor. Binabayaran daw nila si Cheese kapalit ng flood control project ni Escudero. Grabe, si SP Escudero nahuli na. Kasabwat ng kontraktor si Cheese. Aarestuhin na sa Senado. Kulong ang hatol, walang piyansa. Tara, panoorin natin. Aray. Alright, Congressman Jokno, you may proceed. Si Jokno Thank pa. you, Mr. Chair. May we know from the Committee Secretary, Mr. Chair, if Mr. Lawrence Lupiano is here from Centerways? He said he is present and I can see him there. Will you interpolate, Mr. Lupiano? Yes, Congressman Jokno? Your Honor. May we ask him Yeah, to take Mr. a Lupiano, seat? take a seat, please. Mr. Lobiano, take a seat. May we also verify if Mr. Lupiano has already been placed under oath? We confirm that he has taken his oath earlier together with other contractors, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Kayo po ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, Mr. Lupiano. Yes po, Your Honor. Kailan pa po kayo naging pangulo ng kumpanyang yan? Since 2009 po. So you are familiar with the government contracts that your company has entered into since Yes, the po. time you are president? Yes po, Your Honor. More or less since Buti pa to on point, di ba? Hindi kagaya nung diskaya na daming pasikot-sikot. 2022 hanggang ngayon po, mga ilan ang government contracts ng Centerways as far as you know? Sa pag government yung mga nabid po namin, nasa, I think, from 2022 to 2020, nasa 80 po. More or less Yes, around po. More or 80 less. projects. Yes po. Thank you. Saan lugar? Dito mo talaga makikita para na ginagawang negosyo talaga yung flood control. Well, okay lang naman kung ganun sana, kung effective, di ba? Like, na less-lessan yung baha or never na talagang mababahaan. Pero wala Nandun pa rin yung problema Tapos, sobrang laki na ng pera na naubos yung gobyerno natin. Di ba? Itong mga proyektong ito. More on vehicle po.
Bicol. Yes, po. Where in Bicol specifically, sir? Sorsogon, Your Honor. Sa ano Meron yan? kayo sa Sorsogon. Yes po. Meron din po kayo Baluarte ni ano yan, Escudero. Di ko alam kung saang lugar si Escudero eh. sa ibang mga lugar sa Bicol. Yes po, depende po sa napapanalunan namin po sa bidding. Can you recall the places aside from Sorsogon? So, Yung bidding ba, naniniwala pa rin kayo na napapanalunan nila yung bidding? Or binili nila yung bidding? Diba? Kasi kung napapanalunan mo yung bidding, like, naghahabulan talaga kayo sa bidding. Unlike sa, yun nga, may parang under the table or whatsoever. Parang binili mo na yung bidding doon. Parang secured slot, ganun. may Kamsur din po. Depende po sa napapanalunan po namin. Pero mostly in Bicol po. Yes, you have some in Albay, is that correct? Yes po, yes po. 2001, I think. Some in Camarines Sur. Yes po, yes po. Also some in other provinces like Cebu and Masbate. Grabe, Yes pati po. sa Yes. Cebu meron Of din. those 5 places you mentioned, Albay, Camarines Sur, Cebu, Masbate, and Sorsogon, alin po doon ang pinakamaraming government contract ang Centerways? Your Honor, sa Sorsogon po. Sorsogon. Yes po. Out of the 80 plus or more or less projects, how many do you have in Sorsogon? Pwede ko po i-check sa record muna, Your Honor. But To be exact. a ballpark figure. Sabi nyo, ang pinakamarami ay doon sa Sorsogon. Yes po. Siguro mga 30 po, Your Honor. I think. More or In- less. I was checking the website of Sumbong sa Pangulo. Yes po. Ang nakita ko po doon, umaabot yata ng around 50, 53. Can you confirm that, please? Hindi ko po sure. I-check ko po, Your Honor. Ulit. But you're sure that most of your projects came from or are located in Sorsogon. Yes po, Your Honor. Now, you were named as well, let me just rephrase that question. Meron po ba kayong kamag-anak, asawa o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. Sino po sila at anong kanilang Diba? Familiar. Mga negosyante. Meron silang pinapatakbo sa politika. Well, I think dito pumapasok yung ano, hindi siya rektang corruption na parang kinukuha yung pera sa kaban ng bayan. Though may mga ganong instances. Pero I think, 'di ba, corruption pa rin yun, para yung tipong yung mga negosyante, 'di ba, hindi na dumadaan sa tamang proseso. 'Di ba? Parang nag-a-under the table na lang para sobrang smooth na lang ng transaction ng business nila. Samantalang yung mga nasa baba, 'di ba, na lumalaban ng patas, 'di ba? Nagdinegosyo, nagsisibula ng negosyo. Sila yung pinapahirapan. Sobrang daming requirements, 'di ba? Like sila sana yung pinaka-qualified, 'di ba? Pero dahil sa mga mokong na to, na mga bilyonaryo, mga milyonaryo na may pera pang under the table, na kinakagat din naman ng mga patay gutom din na politiko, di ba? So, I think yun, part pa rin yun ng corruption, you know. Or I don't know if ano yung pinaka-term niya, basta something like that. position? Pa. Sino po sila? Yung sinasabi niyong kamag-anak ninyo. Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Kapatid? Mayor po, ngayon. Sa isang bayan sa Sorsogon po. Saan po? Mayor. Malamang pinunduhan ito. Pinunduhan nga si Cheese, di ba? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Aside from your brother or is that sister? Wala po akong sister. Sino pa po? Brother ko po, city councilor din po sa Sorsogon. Maliban doon sa dalawang nabanggit ninyo, meron pa ba kayong ibang kamag-anak? Wala Na na po. nasa government? Sa pagkakaalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are in government? Wala po, Your Honor. In the last elections, last 2 cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa mga ibang eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yon? Kay Senator Cheese po. Escudero. Senator Cheese Escudero. Yes po. Aray. Grabe yan. Seryosohan na talaga to, ah. Sabi nila, joke, no? Hinalang-harangan mo yung impeachment, ah.
Imbis handa na kami doon, di ba? Sobrang grabing research ginawa namin doon. Tapos harang-harangan mo. Ngayon, di ba? Subukan mong i-dodge to. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po. Grabe. 30 million pesos. Yes, Yes, this po. was during the time that you already had government projects. That's right. Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun, ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Oh, thank you. No, Di ba? I think, ewan ko lang din, mahirap din, kung tatanggapin ba or hindi, Pero yeah, 30 million din kasi. Di ba? more questions, Mr. Chair. Thank you po. Your Honor, personally ko po donation or nag-donate po ako kay Senator Cheese yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a personal individual. Thank you. Hindi galing sa company, personal mo. Pero syempre, company mo pa rin naman yun. Kahit sabihin mo na sariling pera mo yun. Di ba? Mas ano nga yun Kasi parang ikaw mismo nagbigay ng pera, 30 million. I think same-same lang naman yun. Or kayo na lang bahalang humusga par. Kung galing ba mismo sa company niya or sa kanya mismo. Di ba? I think same pa rin naman yun. Di ba? Na baka may favor. Baka lang naman. Di pa naman natin talaga sure. Di ba? Malay natin sobra-sobra lang yung pera niya. Di ba? Alright, thank you, Congressman Diokno. Next to interview. Sobrang cheesy din kasi. Cheese bars. Sobrang cheesy din kasi par. Nasa dinami-dami na pwede mong bigyan. Or ewan ko lang kung meron siyang mga charity or whatsoever, Senador pa talaga. Late is we'd like to give way to Chairman Joel Chua first before going to the next interpellation. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, bago ko po tanungin yung resource person na tatanungin ko, may isang tanong lang po ko kay Yusek Canlas. Nandiyan po ba si Yusek Canlas? Habang nanonood siguro si speeches dito ba? My God. Yari. Binanggit yung pangalan ko. Dati issue lang yan di ba? Na parang bumabanat pa si SP Escudero dati na parang demolition job yan sa akin, demolition job yan sa akin. So ngayon may paliwanag to. G ka pa dun sa impeachment ni BP Sara. Yusek Canlas, kasi dito po sa district ko, meron po kasi ditong isang esplanade na tulay na ginagawa sa may bandang Quinta Market. Matagal ko na po itong nakikita, parang hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. Ano po bang status nito? With your permission, may I ask the Regional Director of NCR to respond? Please, thank you. Your Honor, on process po yung termination ng contract nung sa Esplanade Bridge po. Termination? Yes po. Ano po ibig sabihin nun? Ite-terminate na po namin yung contract po because nagkaroon po ng conflict sa access po dun sa construction. Hindi po ba ito napag-aralan? Dahil ba nabuko na? Ano bago ginawa? Actually po, meron naman pong portion na nagawa kasi it has 3 phases po. Yung isang phase po, yung first phase is actually it's already completed. Your Honor, inabutan ko na lang po ito kasi I just assumed as Regional Director recently, last April lang po. Pwede po bang sabihin nyo sa akin yung status? Yes po, Your Honor. Thank you. Now, I will now proceed to my question to my resource person. Babalik lang po kasi kanina po kay Engineer Alcantara po ulit. Pasensya ka na, Engineer, Kanina po kasi namin mention ninyo, at ito naman inamin po ninyo sa Senate hearing, na kayo po ay nagkakasino 3 times a month o a week? 2 to 3 times a month po. 2 to 3 times a month. Gano'n na po ninyo katagal ito ginagawa? Started po mga 2020, mid-2023 po. Mid-20? 23. 3? Fresh na fresh. Mid-2023. Mga nasa around May to July, something like that. Or, yeah, May, I think May to July. So medyo matagal-tagal na rin po. Yes, Your Honor. Okay. Ang tanong ko po, aware po ba kayo sa memorandum number 6 dated
20 September 2016 kung saan pinagbabawal po lahat ang public official na pumasok sa casino. Uy. Yes, Your Honor. So aware po kayo dito. Yes, Your Honor. In fact, Wow. kung maaalala po ninyo, meron po dating isang opisyal sa LTO na natanggal dahil po dito. Tama po ba ako? Aware po ba kayo doon? No, Your Honor. Okay. Anyway, ang Tapang ni Sarah. Aware siya na pinagbabawalan yung mga official na magkasino pero pumunta pa rin siya. Mokong din. tanong ko po, considering na ang tagal na rin po ninyong pumupunta dito, at kayo po ay kilalang tao rin naman sa Bulacan, paano po kayo nakakapasok? May mga VIP host po na nag-invite lang po. May mga VIP host na nag-i-invite sa inyo. Yes po. Ipasara na yung casino na yan. Diba? Hindi sumusunod sa ano eh. Or ewan ko lang kung... Pero I think, alam naman siguro ng casino yan, diba? I think kapag kukuha siguro sila ng mga papel, something like that, sasabihan na sila na, oh, ito, bawal minor, bawal government official. Pero yun nga, since sinuway nila, I think, diba, dapat may pananagutan din sila. Diba? So, when you say VIP host, di ibig sabihin po nun, ano po ba yung malakihan po ba yun? Pasensya na kayo, medyo hindi rin po ako familiar dyan. Ano po ba yun? Hindi po ganun kalaki, Your Honor. Hindi ganun kalaki. Pero, VIP pa. paano po yun? Paano po kayo kilala doon bilang isang engineer Alcantara ng DPW? Ano yung VIP? Very important politician? Wage? Hindi po, Your Honor. Paano po kayo na pumapasok? Ano po pagkakakilala sa inyo doon? May ID po silang binigay po sa akin. Very na iba po yung name ko important. doon, Your Honor. Politician. Ibang name ang binigay sa inyo? So gumagamit kayo ng Alias. alias? Yes, Your Honor. Oh, sorry. Okay, sige po. That's Buti pa to. Sobrang chill lang. Kakainis nga lang. all. Mr. Chairman. Mr. Chair. Yes, objection by DS Congress, please. D. Alcantara. So inamin mo naman na nagkakasino ka. Yes, Your Honor. Magkano pinapatalo mo buwan-buwan? Hindi naman po permis yung talo. Minsan po, nananalo naman po ako ng konti. O magkano pinapatalo mo? Mga Buwan-buwan. around 100 million, 100,000 po. Ang totoo, 100,000. Maniwala. Hindi ako naniniwala. 100,000 anak ng toko. Diba? 100,000 daw. Kasi kung parati kang mananalo dyan, malamang hindi ka na, sa mga flood controllers na yan. Diba? Pero tuloy-tuloy eh. So ano ba? engineer, ayon sa source, 2 to 4 million a month ang pinapatalo mo. Totoo ba ito? Ooh. Hindi po, Your Honor. Under oath ka, Yes, Your Honor. hindi 2 to 4 million a month. Kasi nabubulol ka kanina, oh. Talagang, Hindi po, Your Honor. Grabe, 100,000? Sino maniniwala dun para? Ano yun? Pumupunta ka dun, tag 2K lang? 2,000 lang kada taya mo? Paano yan? Parang majungan lang sa sa burol. Ganon. Siguro sa mga, yun nga, mga burol. Burol ba? Yeah. Burol ang tawag dyan. Diba? Siguro yung 100,000, yun na yung max. Pero kung sa mga casino, anak ng toko, 100,000 lang. Pinaglolo ko. kahit ikaw, parang inaamin mo na ang pinapatalo mo 2 to 4 million. No, Your Honor. Okay, thank you. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. Ay, nako. Ewan ko rin sa mga taong to, kasi yun nga, since inimbitahan sila dyan, binibigyan na sila ng pagkakataon sana na linisin yung mga pangalan nila. Diba? So, under oath sila. So, since under oath sila, kung magsinungaling sila, automatic, madadagdagan yung mga kasalanan nila. Pero kita nyo naman, nagsisinungaling pa rin sila. Isa lang naman yan eh. Kung magsisinungaling ka, di ba? Ibig sabihin, may possibility na totoo, di ba? Totoo yung mga issue sa'yo or mga ibinabato sa'yo. Kasi magsisinungaling ka na lang eh. Pwera na lang kung wala ka talagang ginawang kabalbalan, magsasabi ka ng totoo. Di ba? Pero knowing like that, 100,000, pinapano mo. Tsaka, yun nga, yung mga nagtatanong dyan is, hindi naman sila yung tipo na parang hindi ka nila binackground check.
of course, binackground check ka na ng mga yan, di ba? Baka nga, inaano ka lang nila na para mahulog ka sa pitag. So, same as doon din naman kay Diskaya, di ba, na kahit huling-huli na, kahit harap-harapan, din nagloloko pa rin. Di ba? Kahit na may mga ebidensya, naka-video siya, na yun nga, yung sasakyan niya, lagpas 40, tapos ngayon, biglang nasa 20 plus na lang. Diba? So, nagdedero pa rin sila na magsinungaling. So, siguro, dahil yan sa totoo siguro, diba? Yung mga issue na pinupukol sa kanila. So, ganyan din naman kay BP Sara Par, na parang nakakapanduda, diba? Na parang ayaw nilang pasimulan yung impeachment. Siguro, totoo. Kasi kung ano naman yan, kung wala talagang katotohanan yan, naharapin nila yan, di ba? San ka pa? Malilinis mo yung pangalan mo. Di ba? Pero yun nga, siguro, dahil sa takot talaga nila na baka yun na yung dead end nila, is wala yung ginagawa nila, pinapadismiss na lang nila. Di ba? Tinatanggal na lang nila yung impeachment. So, yeah. Ang pinaka nagustuhan ko sa videong to is yung isplooks, di ba? Yung pagsiwalat ni Sir, grabe yun, harap-harapan yun. 30 million to Senate President Escudero. Grabe yun. Kahit sabihin ni Sir dito na na hindi yun sa company, it's in my own pocket, di ba? Like, man, I think same pa rin yun. Di ba? Ang tanong lang dito, yung 30 million na yun, thank you lang ba yun? Or may favor yun? Kasi I think sobrang taas talaga ng percentage na may favor yun eh. Di ba? Kasi kung walang favor yun, Diyos ko, grabe naman yun. 30 million. Sa panahon nga ngayon, though, siguro mga negosyante din kasi sila. Pero yung mga negosyante kasi marunong yung mga yan eh. Nag-i-invest din talaga yung mga yan. Di ba? Parang, di ba, sa mga simpleng tao lang, way nila ang pakikisama, pinapakain nila, nililibre nila yung mga tao, di ba, para makakuha sila ng tiwala, tapos magkakaroon sila ng bonding, tapos ROI na agad. Pero yung ganito, di ba, na grabe yung connection, na 30 million, tapos after that, 2022 to 2025, may mga issues sa flood control, tapos sobrang blessed pa kayo sa mga project sa flood control. So, magdududa talaga yung taong bayan. Diba na iba din yung 30 million na yun na sobrang laki ng tinakbo. Kasi syempre, sa utak ng mga negosyante, yung 30 million nga, pwedeng maging 3 billion yun eh. Diba? So, konti lang. Diba? Konti lang yung nailabas niya na pera. Yan nga lang, nakakalungkot yung mga politician natin. Diba? Tumatanggap sila ng ganyang pera. Wala, binibinta na nila yung bansa natin, yung safety, diba? Na yun nga, yung flood control, dahil sa mga ganyan, favor, may mga nachuchugi. Like, legit naman talaga, may mga nachuchuging mga kababayan natin. Diba? Kaya ako minsan, sobrang hirap sisihin ng mga kababayan natin na kayo kasi so mahirap kayo, dapat nagsikap kayo para maalis kayo dyan sa sa laylayan or sa squatter or whatsoever, di ba? Di sana buhay pa kayo, hindi kayo napahamak. Pero sometimes din talaga kasi kasalanan din talaga ng mga politician kung bakit may nachuchuging mga kababayan natin. Di ba? Dahil yun nga sa mga pinagagawa nila, mga substandard projects. Diba? So I think dapat nilang maging accountable doon. Diba? At panagutan talaga nila 'yon. So ito na yung singilan time. Yun nga lang, sobrang taas ng panahon na tinakbo. Diba? Yan. Nag-backfire tuloy sa kanila. Ay, nako. So anyways, kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below, tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan nyo yung YouTube channel natin. Follow na noisy. So Boss Balita TV, House of Representative.
Like, comment, share, subscribe. Philippine Noise is out.